Oh, hello mga kalahi. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. No, nandito na naman ngayon si Kalahing Saban, no, ang isang komentarista na nagbubunyag no sa mga bagay na may basihan po o may ebidensya. No. Dito po mga kalahi ay kasi kahapon talagang busy talaga ang mga realista talaga sa buong Pilipinas, sa buong bansa natin. Dahil halos no lahat ng mga lugar ay nagtakda sila na magrarally sa November 30. So kahapon talaga no. So talagang ako tinitingnan ko talaga, pinapanood ko talaga ang mga iba't ibang lugar na kung saan nagrarally po ang ating pong mga kababayan. Kaya lang itong mga nagrarally no may mga tao talaga na ang panawagan sa mga tao sa akin pong narinig, karamihan talaga ay talagang ibabalik daw ang mga nakaw no, mga kung ano man ang mga ninanakaw sa mga politiko, talagang hindi lang sapat na ikukulong daw no. Ngunit sila po talagang isauli talaga ang pera ng sakaban ng bayan no. Kaya lang mga kalahi, para akong natatawa talaga ako na may kasamang awa na habag ako sa mga taong nag-aksaya ng panahon, mga taong nagpapakita ng anti-corruption no. Mabuti naman yun ang mga layunin ng ibang mga realista. Kaya lang itong mga pagrarally, hindi lahat ng objective nila ay panggulo or destabilisasyon, but mayroon talagang mga grupo na nais talaga nilang patalsikin ang ating Pangulo no. Nais nilang sila po'y nananawagan Marcos resign no. Ngunit hindi nila iniisip ng maraming beses, hindi nila inuunawa na ano bang malaking ambag ng ating Pangulo no. Ang malaking ambag ng ating Pangulo pag sumpo ng korupsyon ay talagang siya talaga ang nangunguna dito no. Yung mga propagandista or naninira sa ating mahal na presidente, lalo na itong mga anti-BBM, ay talagang binigyan talaga nila ng mambibigat na rason na kailangan daw na patalsikin si Bongbong Marcos no. Ngunit hindi nila naisip na yun talaga ay isang paninira sa first family sa atin pong presidente, at higit sa lahat mismo sa atin pong presidente na si Bongbong Marcos. Yung mga tao na yan ay talagang nakakaawa talaga. Kahit anong gagawing mga pagrarally, panawagan para lang idiin at sisiraan ang ating Pangulo, hindi yon tatalab, dahil ang mga tao ngayon matalino na no. Ang mga tao ngayon madali na lang makikita kung sino ba talaga ang nagnanakaw, kung sino ba talaga ang dapat managot at dapat parusahan no. Ang ating mahal na presidente talaga ay parang hindi talaga kapanipaniwala na siya po'y sangkot, at hindi din kailangang patalsikin, dahil nakikita natin kung gaano galing at gaano kalupit mamuno ang ating presidente Bongbong Marcos no. Hindi talaga parang sa akin lang napakagaling no. Wala akong nakitang magaling from Cory, tapos Ramos, tapos si Arroyo, tapos si Noynoy, at saka si Rodrigo Duterte. Wala akong nakikita sa kanilang magaling kumpara ni Bongbong Marcos. Napakagaling at napakabait no. Talagang maasahan mo siya at mapagkatiwalaan, lalo na sa Asia Conference o kahit sa buong mundo. Talagang hindi po tayo mapapahiya dahil napakadesente at magaling talaga, at matalino at magaling talaga ang ating presidente, lalo na sa pananalita no. At higit sa lahat, siya talaga ang nagsugpo sa mga problema ng korupsyon sa bansang Pilipinas no. Hindi ito mangyaring mga pagrarally ninyo dyan, yung mga dilawan, yung anong klaseng grupo, yung mga kaparian, mga diocese, yung mga churches ng Roman Catholic Church na sila po'y nangunguna. Hindi kayo nagiging bukal sa pagsasalita o pagrarally dyan kung hindi inumpisahan ng ating Pangulo, kung hindi binunyag ang mga katiwalian of some other politicians no. Kaya
mag-isip po muna kayo at bago ninyo gagawin ang mga bagay na walang saysay, no, mga kalahi. So dito mga kalahi, nais ko pong i-ano sa inyo, mayroon po akong ipapakitang video sa inyo kung ano talaga ang kaganapan kahapon doon po sa Recto Avenue, na kung saan yung sa Recto Avenue, yun sa Mindula, yun malapit yun sa Malacanang, no? Yung lugar na yaon noong September 21, may nangyayaring kaguluhan doon, sinusunog ang mga kung ano-ano na lang ang mga sinindihan at sinusunog sa mga realistang nakamaskara, no? At saka lumalaban sa atin pong authority, sa mga kapulisan, no? So nagbibigay ng nagbibigay ng tensyon ang mga realista noong mga black color ang uniform noong September 21. So ngayon, yung lugar na yaon, yung Recto Avenue sa Mindula, ay talagang nilagay talaga sa napaka-security, no? Or seguridad talaga na ang lugar na yaon ngayon, dahil wala nang sinumang makapasok sa lugar. So mayroon na talagang barikada ng mga container van, tapos napakatibay sa mga nakaharang na yung mga simentong harang, no? Tapos yung mga wire, mga bakal ay nakaangkla dyan sa simento sa kalsada. So napakatibay at hindi pwedeng banggain at hindi pwedeng itutulak sa mga magulo ang utak. So kaya ang nangyari kahapon talaga ay ang yung mga realista, lalo na nagdadala ng mga placards na Marcos Duterte patalsikin, at saka yung mga nagdadala ng mga yung mga grupo nila ni yung mga ex-generals at saka nila ni Silis, no? Yung mga grupo na yan na Marcos resign ay hindi nagtagal umalis diyan sa Mindula, no? Hindi sila nagtagal umalis ang mga realista. 30 minutes lang daw, no? Sabi ng isang GMA reporter na umalis kaagad ang mga realista dahil walang silbi at walang kabuluhan ang ginagawa nila doon, dahil malayo pa lang sila po'y hinaharangan na. So dito po, no, panoorin niyo itong isang maiksing video sa mga kaganapan kahapon sa rally doon po sa Recto Avenue. Ito po mga kalahi, panoorin natin. Susan, kung makikita nga dito sa aking likuran ay wala na yung mga rallyista na kanina ay nagtungo rito mula sa kanilang rally doon sa may Luneta. Sandali lamang yung kanilang naging programa dito dahil naharang na nga sila dito sa may kanto ng San Sebastian Street at CM Recto. Balak sana nilang magtungo doon sa may paanan mismo ng Chino Roces Bridge, pero dito nga ay naharang na sila. Hindi lang simpleng harang, Susan, itong mga barbed wire na nandito sa aking likuran, kundi yan ay nakaangkla sa mismong kalsada, kaya mahirap tibagin yung mga yan, bukod pa sa mga concrete barriers. At dito naman sa aking kinatatuyuan ay isang bumbero, at dito sa aking likuran ay meron pang nakaharang na shipping container. So ganyan katindi yung pagbabantay dito ng mga pulis, kung kaya't minarapat na lamang ng mga rallyista na galing sa Luneta na doon na lamang magprograma. At kalahating oras nga lang siguro yung kanilang naging programa, dahil sabi nila ay ilang tao lang naman yung magsasalita, pero dahil hindi nakapasok yung kanilang sound system at hindi nila na set up yung kanilang entablado, ay sandali lamang yung kanilang ginawang protesta. May nagsalita lamang itong Bayan Secretary General, at pagkatapos noon ay umalis na ng payapa itong grupo. Tiniyak din ng mga rallyista na talagang lahat sila ay aalis, hindi katulad nung nangyari noong September 21 kung saan may mga naiwan nga dito sa may CM Recto na siyang naging mainit at nagkagirian sila ng mga pulis na narito. So nung pag-alis sila kanina, Susan, ay may mga marshals talaga na nagtiyak na lahat sila ay aalis ng payapa muna rito sa kanilang pinagdausan ng rally. Talagang gusto sana nilang makalusot, pero pagdating dito nga sa may kanto ng San Sebastian ay naharang na sila, pero pagdating mismo sa may Chino Roces ay mas matindi pa yung harang doon. Bukod doon sa hilera ng mga concrete barriers, may mga concertina wires at meron pang patong-patong, mas maraming nakapatong doon ng mga shipping containers. Talagang hindi talaga palulusutin yung mga rallyista sa lugar na yon. Gayunpaman, nakapagdaos pa nga rin sila ng programa dito sa may CM Recto, at pinakinggan naman sila nitong mga pulis, dahil yung mismong effigy na dala-dala nila mula sa Luneta ay sinira nila dito sa harap mismo ng mga pulis. Kanina ay narito rin si DILG Secretary Gilbert Rimulya at inobserbahan yung buong programa nitong mga rallyista, at pagkatapos ng programa ay umalis na rin itong kalihim, at sabi niya ay naging mapayapa naman in general yung naging sitwasyon dito sa may Mindiola. Yung kanilang inaasahan na pagkakagulo ay hindi nangyari dahil daw sa ginawa nilang security arrangement
mensahe niya sa mga realista na nagsasabing parang masyado namang overkill, ika nga, yung ganawang security preparation dito ng mga otoridad, ay mas mabuti na rin yung handa kaysa magkagulo at magkasakitan pa. At ayon sa kanya, meron lang silang mga kinwestiyon na mga realista dahil sila yung mga nakatakip na mukha at may mga press credentials, bagamat noong una hindi kagad nakapagpresenta ng kanilang mga ID kung kaya't kinwestiyon ng mga ito, pero agad naman daw pinalaya. Yun lamang daw yung natatanging insidente dito sa Maynila, at payapa nga nakapag-disperse na itong mga realista. Pero patuloy pa rin mag-aantabay dito, Susan, itong mga pulis habang nakaalis na itong mga realista, bagamat yung ibang mga pulis na nandito ay nagsialisan na, ay mananatili pa rin dito yung harang. Well, kasasabi ko lang na nag-alisan na, pero to bumalik ulit, Susan, yung ibang hanay dito ng mga pulis, hindi natin alam kung bakit, pero sila yung mga nagtanggal na kanina ng mga shield at nung kanilang mga suot, pero ngayon lamang ay bumalik sila. Kung madudukot lang siguro natin yung nasa dulo nitong CM Recto, dahil may tinatanaw itong ibang mga opisyal ng PNP doon sa may dulo nito nga CM Recto, dahil posibleng may mga realista pa rin na naiwan doon, at posible na tinatangkang magtungo pa rin dito, kaya nag-alerto ulit itong mga anti-riot police na narito sa kanto ng San Sebastian at CM Recto. So mag-aantabi pa rin tayo dito, Susan, kung anong mangyayari. Hindi pa rin daw aalis itong mga pulis dito hanggang data ng mga pasaway, no? Kaya binarikadahan talaga ng shipping containers. Kung makikita niyo diyan yung kinakatayuan ni yung GMA reporter. So kung makikita natin, umalis na sana, wala na sana ang mga pulis diyan, umalis na sana ang mga anti-riot police, bumalik kaagad ang mga pulis dahil may nagtangka daw ng mga realista na parang bumalik sila, bumalik sila. Aywan ko kung yun ba totoo, basta mayroon daw nakabigay ng nakapagbigay informasyon na parang nagtangka nga bumalik yung mga realista, kaya nagbalik agad itong mga anti-riot police. So nakakatuwa talagang tingnan ang mga pangyayari sa Mindula ngayon, dahil napakayapa na ngayon. Noon dati, noong September 21, nagkagulo dyan, yung mga realista nakatakip sa mukha. Ngayon ay wala nang nagawa, umalis na dahil napakatibay sa mga harang na nakaangkla daw sa kalsada na may barbed spot. So pag pilitin ninyo na kayo po'y manggulo dyan, ay baka na may masugatan lang kayo dahil sa mga barbed wires. Kaya ngayon napakayapa ang rally ngayon kumpara noong September 21. So mabuti ng ganyan, laging handa ang atin pong mga kapulisan, ang mga AAP, yung Armed Forces of the Philippines, yung mga pinuno nila dyan, si Browner, maraming salamat sa inyo, sir, dahil hindi ka nagkulang, napaka-alerto ninyo dyan, at lalo na sa mga kapulisan natin na napaka-alerto, na sila po'y talagang nagtatrabaho, sila po'y nagsasakripisyo para iproteksyon ang Malacanang, iproteksyon ang gobyerno ni PBBM. Kaya kahit anong gagawin ninyong rally, ay hindi na basta-bastang makapurma kayo. Kung kayo po'y may planong manggulo, kung kayo po'y may planong mangagaw ng posisyon, wala na kayong laban sa mga kapulisan, sa mga otoridad, dahil talagang haharangan kayo at hindi talaga kayo makapurma. Huwag ninyong pilitin na magalit ang napakabait nating Commander-in-Chief, si President Bongbong Marcos. Hanggang ngayon, nananatili siyang mapayapa, mapagkumbaba at mabait, napaka-mahinahon kahit sa mga paninira ng isang Zaldico na talagang siya talaga ang pinupuntarya. Parang nawala na nga si Martin Romualdez nga Sila nga ang napaka-close na doon po sa House of Representatives. Ay bakit napunta doon ni PBBM na hindi naman pinakialaman ni PBBM ang House or ang Kongreso. Kaya pinupuntarya ni Zaldico ang ating presidente dahil talaga may kalalagyan siya. Ang presidente ngayon napatanggal sa kanya 2024 pa lang, parang January, February ba yata yung pinapaalis siya as yung chairman of appropriation sa budget, sa national budget. Kaya pinapaalis siya dahil nasipatan na siya po'y talagang nangungurakot, ninanakaw ang kaban ng bayan. Kaya nga marami siyang tinatawag na yung mga aircraft, yung mga air assets niya na naghahalaga ng 4 billion yata o iba pa. Maraming mga properties, marami ding mga mansions, maraming mga kundo, mga bahay. Kaya dyan makikilala mo si Zaldico na
talagang magnanakaw. Wala naman siya masyadong malaking negosyo, ngunit siya po yumaman dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. No? Ito po hindi po ito paninira ni Zaldico, ay talagang may nakikita talaga mga assets. So hindi naman ito totoo naman talaga na yung mga assets na yan ay na-prove na-press na sa gobyerno. Kaya wala na talagang hindi na talaga makapag si Zaldico, no? Kaya lang yun ang nangyari mga kalahi, no? Yun. So dito na lang muna po tayo mga kalahi dahil mayroon pa po tayong pag-usapan na naman itong kasi napaka-busy po tayo ngayon sa panood sa mga kaganapan kahapon, Trillion Pesos March. Yun ang nila title sa tinatawag na rally. So dito na lang tayo. Huwag ninyong kalimutan ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Roma Kapitulo 13 versikulo 1 up to 6 na kailangan tayong masunurin sa gobyerno dahil walang itinatag na gobyerno maliban na itinatag ng Diyos. Ang sinumang lumalaban sa gobyerno, lumalaban sa Diyos. God bless everyone.